Gusto mo bang malaman kung gaano kahirap ang professional na bull riding? Panoorin mo itong hayop na may bigat na 2,000 libra na parang may mga baseball bat na tumutubo sa ulo niya. Mas pinapataas nito ang panganib. 8 segundo parang hindi mahaba. Pero sa bull riding, sapat na ang 8 segundo para mabali ang mga buto. Sapat na para matapos ang karera at magbago ang buhay habang buhay. May mga toro na hindi lang nagpapabagsak ng sakay. Binabangga at tinatapakan ka pa at kahit nasa lupa ka na, hindi agad tumitigil. Ngayon, pag-uusapan natin ang 6 sa pinakanakatatakot na toro sa kasaysayan ng rodeo. Hindi dahil sa laki o record, kundi sa ginawa nila sa mga sakay na nabunot ang pangalan. Sa dulo ng video, malalaman mo kung bakit ang huling toro lang ang lumampas sa hangganan. Maligayang pagdating sa extreme. Noong 2012, isang toro ang biglang lumitaw at agad na mayagpag sa professional na bull riding. Ang pangalan niya ay Asteroid at noong season na iyon, binago niya ang kahulugan ng pagiging dominante sa arena, dinurog ang mga sakay at nakuha ang titulong world champion noong taon na iyon. Taglay niya ang lakas na parang kontroladong karahasan, hindi lang basta atletismo. Sa bawat paglusob niya sa arena, puno ng galit na nagtulak sa mga hurado na bigyan siya ng score na umaabot hanggang 47.5 puntos naging alamat ang season niya. May nakakabiglang record na 17 dash, isa na katumbas ng halos 74 punto, 4% na, 74 dash, 4%. Pinag-aralan siya ng mga sakay imbes matulog dahil alam nilang maliit ang tsansa nila sa pagbukas ng gate ng kulungan. Kahit ang mga elite sa esport tulad ni Jake B. Mooney, hindi rin nalutas ang palaisipan. Sa isang sakay noong 2012, itinapon ni Asteroid si Mooney sa lupa sa wala pang 3 segundo. Nagkita silang muli noong tag-init sa pangalawang sakay nila. Iba ang nangyari. Pagbukas ng gate, nagpakawala si Asteroid ng kaguluhan na nagtalsikan ang mga sakay. Ngunit hindi natinag si Mooney. Ang 8 segundo ay tila naging habang buhay habang ramdam ng lahat ang kasaysayan. Nang tumunog ang buzzer, kinumpirma ng scoreboard ang hindi inaasahan ng karamihan. 73.5 puntos ika-6 na beses na nilang nagtagpo. Matapos ang 5 pagkakatapon, sa wakas nakuha ni Mooney ang pinakamataas na puntos kay Asteroid. Tinapos ang kanyang 16 na sunod-sunod na pagkakatapon. Ngayong gabi, pinatunayan na isa sa pinakamahusay sa esport ang napasunod ang hindi mapasunod. Pero hindi lahat ay magiging kasing swerte niya. Noong taon na iyon, muntik tapusin ni Asteroid ang karera ng isa sa pinakamahusay na sakay sa esport. Si Cody Ford ang nakabunot sa kanya noong unang bahagi ng Setyembre sa isang event sa Tuckerville, Oklahoma. Sunod-sunod ang kanyang mga nakukuhang tagumpay mula sa pagkapanalo sa Glendale Invitational Event na may kabuuang 181 punto, 75 puntos hanggang sa mapasama sa top 16 noong Agosto 2009. Wala siyang dapat ikabahala. Pero hindi niya alam ang maaaring gawin ng Asteroid nang bigla itong sumingasing. Habang sakay ni Cody sa kulungan, kumiskis ang kuko ng hayop sa bakal, paalala na handa nang sumabog ang halimaw. Bawat ungol ay parang personal, na tila hinahamon si Cody na manatili. Sa mabilis na tango niya, bumukas ang kulungan. Bumukas ang gate at parang kidlat na ibinagsak ni Asteroid ang kanyang 1,400,000 katawan sa lupa. Pagbagsak sa matigas na lupa, ibinaon niya ang kanyang mga paa. Inarko ang likod at umikot ng mabilis at malakas. Bawat galaw ay sumisigaw ng panganib at sa isang iglap inilunsad ni Asteroid si Cody ng mataas sa ere. Pagkatapos ay bumagsak siya ng malakas sa malamig na lupa. Sa lakas ng tama, nawala ang kanyang hininga at parang may apoy na dumaan sa kanyang balakang. Nagbago ng lahat ang isang marahas na segundo. Tumakbo si Asteroid habang si Cody ay nakahiga sa sakit. Hindi lang siya natalo ni Asteroid. Iniwan niya si Cody na nanginginig at halatang nasasaktan. Dinala si Cody sa ospital at kinumpirma ng mga pagsusuri ang pinsala. Napunit ang kanyang mga buto sa balakang at nadurog ang kanyang balakang. Dahilan para hindi siya makalakad. Pagkatapos ay lumubog ang malupit na katotohanan. Maaaring ang pinsalang ito ang magtapos sa kanyang karera. Malaking pinsala ito para sa cowboy. Ang balakang ay sumusuporta sa katawan, nag-uugnay ng binti sa gulugod, at sumisipsip ng malakas na puwersa. Kapag nahulog ka sa rodeo, maaaring maapektuhan ng mga pinsalang ito ang iyong pagsakay, lalo na sa toro. Babala ito ni Asteroid sa ibang sakay, hindi siya biro. Ang kakayahan niyang itapon pataas at pabagsak sa matigas na lupa ay nagdulot ng matinding epekto sa lahat ng nabunot ang pangalan niya.
Matatapon ba sila mula sa likod nito ng sapat ang lakas para mabali ang kanilang mga tadyang? O mas malala pa, matatapos ba ang kanilang karera sa isang gabi lang? Ipinakita ni Asteroid kung gaano kabagsik makabasag ng katawan ang toro. Pero nag-iwan din siya ng pag-asa. Pag-asang maaaring sapat ang galing, tiempo o swerte para makaligtas. Lalo na nang patunayan ni J.B. Mooney na kaya ng karanasan at kontrol talunin kahit ang pinakadominanting toro sa esport. Ngunit ang tagumpay na iyon ay nagdulot ng maling akala na winasak ng sumunod na toro. Hindi siya mukhang unstoppable at hindi rin makasaysayan ang stats niya. Pero nakakatakot ang ginawa niya kay J. Mooney noong 2023 sa arena, siya si Arctic Assassin. Si Arctic Assassin ay isang 1,700,000 halimaw na may teknik sa pagwawala na nagbibigay takot sa bawat sakay na nabunot ang pangalan niya. Kilala siya sa mataas na talon, mabilis na paglabas ng gate, at biglang pagbabago ng direksyon kaya hirap hulaan at sabayan ng mga sakay ang galaw niya. Di tulad ng ibang toro dito, hindi na mayani si Arctic Assassin. Sa papel, may 65% back-off rate siya at average score na 33 pero hindi lubos na ipinapakita ng mga numerong ito ang tunay niyang kwento. Hindi siya kinatatakutan dahil sa stats niya, kundi sa ginagawa niya sa arena, lalo na kung kanino niya ito ginagawa. James Burton Mooney. 8 taon matapos ang sikat niyang panalo kay Asteroid, nananatili siyang isa sa pinakamahusay sa mundo at tunay na alamat. 2 beses na Professional Bull Riders World Champion noong 2013 at 2015, may 538 na career qualified rides at pangalawa sa pinakamaraming 7,590 point rides. Tinawag siyang Dragon Slayer dahil pinili niyang makipagkumpetensya sa pinakamahihirap. Humarap siya sa pinakamabangis na mga toro nang walang takot, tinitigan ang panganib ng diretso sa mata at hindi kailanman umatras. Hindi siya pinigilan ng sakit at hindi rin ng takot. Sa bawat bull rider, dumarating ang oras ng pagsubok. Para kay Mooney, nangyari ito noong Setyembre 6, 2023 sa Lewiston, Idaho. Gabing iyon, tinawag si Mooney sa chute, lugar na daan-daang beses na niyang napuntahan. Si Arctic Assassin ay nakatayo na puno ng tensyon. Ang mga kalamnan ay mahigpit na nakabuhol sa ilalim ng kanyang balat. Ang tirintas na lubid ay nakabaon sa kanyang tagiliran habang hinigpitan ni Mooney ang kanyang hawak. Ang kanyang katawan ay nakasandal paabante. Handa siyang buksan ang gate. Huminga ng malalim at tumango si Mooney sa gilid. Hindi lang siya naghihintay gumalaw, kundi parang sasabog na. Kumalog ang gate tapos bigla itong bumukas. Si Arctic Assassin ay sumugod na parang kanyon. Yumanig ang lupa. Habang lumilipad ang alikabok at lupa, umingay ang arena. Kumabig siya pakanan, tapos biglang pakaliwa, sinusubukang i-unstable si Mooney. Sa una, kontrolado ni Mooney ang sitwasyon. Ipinirmi niya ang bota sa estribo at ginamit ang lakas niya, pero hindi iyon sapat. Noong gabing iyon, sa isang malakas na sipa, pinaikot ni Arctic Assassin si Mooney at lumipad ang kanyang mga bota at spurs. Parang bumagal ang oras noon. Lumipad ang sombrero ni Mooney sa arena at bumagsak siya sa paraang hindi kayang tiisin ng tao. Sinubukan niyang gumalaw pero hindi sumusunod ang katawan niya. Nabigla siya at kinabahan nang mapagtanto niyang may mali talaga. Sa gilid, ang mga kalamnan ni Arctic Assassin ay nagpasikad pa ng ilang beses sa ere gamit ang kanyang mga hulihang paa na para bang sinusubukan niyang alisin ang multong wala na naman. Pagpasok ng mga torero, inilihis nila ang atensyon niya kay Mooney. Nang dumating ang mga mediko, alam na niya ang grabing nangyari. Ang una niyang sinabi ay, "Bali ang leeg ko." Lahat ng minahal niya tungkol sa pagsakay, ang saya, ang kontrol, ang kalayaan, nawala sa isang iglap. Gumuho ang mundo niya at hindi niya alam paano buuin ang piraso. Dinala siya sa ospital at kinumpirma ng doktor na malubha ang pinsala sa leeg niya. Sumailalim siya sa operasyon para patatagin ang leeg gamit ang bakal, plato at tornilyo. Binalaan siya ng mga doktor na ang isa pang matinding tama sa ulo o leeg ay maaaring magdulot ng pagkaparalisa o kamatayan, isang pighati sa buong mundo ng rodeo. Si J.B. Mooney, alamat na sumisimbolo ng tapang at imposibleng pagbabalik, ay biglang natapos ang karera dahil sa malupit na kapalaran. Mas pinagtibay nito ang reputasyon ni Arctic Assassin bilang isa sa pinakakinatatakutang toro sa rodeo. Dahil sa lakas at di mahulaan niyang kilos, napabagsak niya ang isang buhay na alamat. Kung napagretiro niya si Mooney, wala nang mga ngabayo na ligtas sa kanya. Kasama niya ang takot sa arena at kapag sumugod siya, walang kasiguraduhan ang kaligtasan.
Nakasurvive si Jay. B. Mooney. Malinaw ang mensahe. Kung kayang tapusin ng toro ang karera ng pinakadakilang mangangabayo, hindi sapat ang galing o karanasan bilang proteksyon. Doon nagbago ang takot. Ang susunod na toro sa listahang ito ay hindi kinatatakutan dahil sa alamat, kundi dahil sa mas malala pa, lalo na sa ginagawa niya sa mga mangangabayo kahit nakahandusay na. Siya si Spotted Demon Spotted. Si Demon ay parang bundok ng kalamnan. Halos 1,800 libra ng purong lakas. Imposibleng hindi mapansin. Ang makintab at batik niyang balat ay kumikislap sa ilaw ng arena. Maganda sana hanggang sa gumalaw siya. Doon niya pinatunayan ang pangalan niya, ginagawang takot ang kagandahan. Iniiwan niya ang bawat sakay na alam nilang may bantang kamatayan sa harap. Bawat galaw at hakbang niya ay babala. Pagkatapos, sa isang iglap, sumabog siya. Umiikot, tumatalon at umiikot na parang may nabitawang tagsibol. Ramdam ng mga sakay ang panganib hanggang buto pagpasok pa lang nila dahil nasa ilalim agad ito. Noong 2018, nakuha niya ang Professional Rodeo Cowboys Association Bucking Bull of the Year, hindi dahil sa pagiging karaniwan. Ang torong ito ay walang tigil na panganib sa arena na may career back-off rate na halos 70% at average na puntos na nasa 45. Hindi lang siya lumaban, kundi na mayagpag, iniwan ang mga sakay at pinahanga ang mga tao sa bawat salang. Hindi nagsawa ang mga tao sa kanya. Para sa mga sakay, hindi lang siya palabas kundi mapanganib na puwersang pwedeng tapusin ang kanilang karera o buhay sa ilang segundo. Naranasan ni Taylor Bingham ito sa ika-22,2020 Nationals Finals Rodeo noong malamig na Disyembre, kinagat ng hangin ang kanyang mukha. Habang umaakyat siya sa likod ni Spotted Demon, hinigpitan niya ang hawak sa lubid habang ang muscle sa ilalim niya ay kumikibot at umuungal. Sumisipa na ang instinct ni Spotted Demon na lumaban o tumakas. Kinilabutan si Taylor sa bawat galaw ng malalaking balikat nito. Naging malabo na lang ang mga tao sa paligid. Tanging malakas na tibok ng puso ni Taylor at lakas ni Spotted Demon ang naririnig niya. Isang ungol, malalim na paghinga at huling sulyap sa gilid ang natira. Biglang bumukas ang gate. Lalong lumakas si Spotted Demon paglabas ng kulungan. Napasinghap ang mga tao habang ang dambuhalang toro ay umiikot, tumatalon at ibinabato ang bigat sa paligid. Kumapit si Taylor ng buong lakas pero hindi siya bibigyan ng pagkakataon ng toro. Sa loob ng 4 na segundo, isang biglang ikot at malakas na tadyak ang nagpalipad sa kanya. Nangyari ang pinakamasamang bangungot ng bawat bull rider sa sumunod na segundo. Binangga ni Demon na may mga batik ang ulo ni Taylor habang bumabagsak, kaya nawalan siya ng malay. Pero bago siya matulungan, inapakan at dinurog ng Spotted Demon ang katawan niya. Habang nakahandusay siya sa lupa na walang magawa, itinarak ng Spotted Demon ang kanyang mga paa sa dibdib ni Taylor, pinaikot ang kanyang katawan gamit ang napakalakas na puwersa at narinig ang pagkalas at pagputok ng mga buto sa ilalim ng bigat. Nang nadala siya sa ospital, doon lang nakita ang laki ng pinsalang gawa ni Spotted Demon. Binasag ni Spotted Demon ang sternum ni Taylor, binali ang siyam niyang tadyang at nagkaroon siya ng pasa sa puso at baga. Sa madaling salita, muntik nang mapatay ni Spotted Demon si Taylor. Dinala agad si Taylor sa pinakamalapit na ospital habang ang mga sirena ay humahati sa gabi na parang babala ng panganib. Sumunod na mga araw, nasa intensive care unit siya, makina ang humihinga para sa kanya kapag hindi na kaya ng baga niya. Bawat beep ay tanda ng marupok na sandali. Katawan niya ay puno ng tubo at kable at antiseptiko na ang amoy ng hangin na nilalanghap niya. Sa huli, gumaling si Taylor at patuloy na nakikipagkumpetensya. Si Spotted Demon naman ay nagpatuloy sa pag-iwan ng mga sakay na sugatan. Hindi basta-basta ang toro na ito. Bangungot siya sa arena, kinatatakutan ng mga cowboy at nirerespeto ng mga veterano. Alam nilang ang bilis, lakas, at likot niya ay kayang magpatumba sa kanila agad. Paglipas ng mga taon, nanginginig pa rin ang mundo ng rodeo sa pangalan ni Taylor Bingham. Sa sport na ito, ang makaligtas ay isa ng tagumpay. Hindi lahat ng sakay ay may pangalawang pagkakataon. Habang ipinakita ni Spotted Demon kung gaano kalapit sa kamatayan ang toro, ang sumunod ay lumampas pa sa hangganan. Walang makakatakas sa isang sakay, pagkakamali at buhay na di na nakaalis sa arena. Ito ang kwento ng mahihirap na panahon. Halos 2,000 libra ang bigat niya at hindi lang basta malakas si Hard Times. Siya ay ganap na kaguluhan at hindi gumagalaw gaya ng inaasahan ng mga sakay.
Bigla siyang pumalag, umikot at sumabog ng walang babala, delikado sa paraang hindi maintindihan ng kahit sino. Hanggang sa sila ay lumilipad na palayo sa kanyang likod. Nakatitig sa lupa na mabilis na papalapit sa kanila. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, ang kanyang back-off rate ay nasa 55% lang. Huwag nating kalimutan, ang mga bull rider ay sanay ng mahulog at daang beses nang bumagsak. Parte na ng trabaho iyon, pero ang talagang kinababahala nila at dahilan ng puyat ay ang takot na makabunot ng toro. Katulad ng Hard Times, isang toro na hindi lang nagpapabagsak kundi nagwasak pa ng rider. Si Mason Lowe na naglakas loob harapin ito ang nakabunot ng Hard Times noong Enero 2019. Sa edad na 25 si Mason ay isa ng sumisikat na bituin. Walang takot at bihasa. Noong 2013, nakuha ni Mason Lowe ang National Federation of Professional Bull Riders year-end title. At noong 2015, sumali siya bilang 7 beses na National Federation of Professional Bull Riders Finals Qualifier. 2 beses na kampeon sa National Federation of Professional Bull Riders Finals. Patuloy umangat ang karera niya at minahal siya ng mga rodeo fans dahil sa kanyang kababaang loob. Noong gabing iyon sa National Western Stock Show sa Denver, sabik ang mga tao sa panibagong malaking sandali mula kay Mason. Mahusay na pagsakay at mataas na puntos na tila patunay ng potensyal sa pagiging kampeon ng mundo. Ngunit walang inaasahan sa naging pagtatapos ng pagsakay. Nagningning ang mga ilaw ng arena, tinatagos ang malamig na hangin at pinapaliwanag ang balat ni Hard Times. Habang nasa shoot, pinalalakas niya ang kanyang kalamnan sa ilalim ng lubid na sumusubok kontrolin siya. Umaangat ang usok sa katawan niya at umaalingaw-ngaw ang tunog ng bakal. Balisa siyang naghintay habang si Mason ay nasa likod niya. Sa isang tibok ng puso, biglang tumigil ang lahat. Biglang bumukas ang gate at nagliparan ang alikabok at dumi. Habang pinapadyak ni Hard Time ang paa sa lupa, mahigpit na hawak ni Mason ang lubid at tinaas ang isang kamay sa langit. Laban ito para sa balanse at kaligtasan. Sa isang iglap, parang kaya ni Mason na talunin siya, pero biglang nagbago ang lahat sa isang kisap mata. Nagwala si Hard Time at biglang tumalon, kaya napalipad si Mason mula sa likod niya at bumagsak sa harap. Sa isang iglap, bumagsak ang makapal na likurang paa ni Hard Time kay Mason, dinurog ang lahat ng nadaanan. Napasinghap ang mga tao sa arena, tinakpan ng mga ina ang mata ng kanilang mga anak. Pilit bumangon si Mason, hingal at hawak ang dibdib. Naglakad siya ng ilang mahihinang hakbang papunta sa gate, ngunit naubos ang kanyang lakas at bumagsak siyang nakadapa sa lupa. Dali-daling tumakbo ang mga mediko sa arena. Nagkakalat ng alikabok ang kanilang mga bota. Pinalibutan siya. Iniahon ng mga mediko sa stretcher at agad dinala sa lagusan. Tahimik ang mga tao sa paligid. Walang palakpakan o ingay. Puro malalaking mata at kamay sa bibig habang pinapanood siyang lumisan sa arena. Dinala siya sa Denver Health Medical Center, kung saan sinikap ng mga doktor na iligtas siya. Mabilis ang kilos, maliwanag ang ilaw, at tunog ng makina ang maririnig. Mahalaga bawat segundo habang nagtatrabaho sila ng buo ang loob at pag-asa. Ngunit sa loob ng kanyang katawan, matindi ang pinsala. Sobra ang tinamo ng kanyang puso at may sirang pangunahing balbula. Malubhang nasugatan ang kanyang aorta, ang pangunahing ugat na bumubuhay sa kanya. Sinikap ng mga doktor siyang iligtas, ngunit wala na silang magawa. Sa kasamaang palad, pumanaw si Mason kinagabihan. Labis itong dinamdam ng mga tagahanga ng rodeo sa buong mundo. Hindi lang basta mangangabayo si Mason, isa siya sa kanila. Ayon kay Professional Bull Riders Chief Executive Officer Sean Gleason, si Mason ay isang proud na taga-Missouri, lokal na bayani sa Exeter, at mahalagang miyembro ng Professional Bull Riders family. Hindi na basta toro si Hard Times sa arena. Sa isang iglap, napabilang siya sa isang maliit at kinatatakutang grupo. Mga toro na kilala hindi lang sa kanilang lakas, kundi pati na rin sa mga buhay na kanilang kinuha simula noon. Ang pangalan niya ay may bigat na hindi kayang baliwalain ng sinumang sakay. Pinatunayan niya na ang toro ay pwedeng makapatay ng di sinasadya at ang kasunod ay sadyang pinabagsak siya. Tumayo si John na parang bundok, bumabakat ang mga kalamnan sa ilalim ng kanyang balabal na itim at makinang gaya ng hating gabi. Ang kanyang mga sungay ay kumurba palabas na parang pinakintab na sandata at sapat ang talas para magdalawang isip ang sinumang mga ngabayo bago sumakay sa likod niya. Ang mga ngabayo na sumubok sumakay sa kanyang likod ay madalas nagsasabing mahirap siyang sakyan. Napakalakas niya at lubhang hindi mahulaan ang kilos, kaya walang makapagsabi kung ano ang susunod niyang gagawin. Minsan iikot siya na parang buhawi, tapos tatalon sa ere ng malakas, kaya natatalsik kahit ang pinakamagaling na mga ngabayo.
Pero si Nakamount dyan ay may delikadong ugali rin. Kapag nahulog o nadulas ang mga ngabayo, iikot niya ang kanyang malaking ulo at babanggaing direkta ang ulo o sentido ng tao. Nakuha niya ang palayaw sa mahirap na paraan. Iniiwan ang mga mangangabayo na hilo o walang malay sa matinding hampas. Sa karera niya, napalayas niya ang mga mangangabayo sa 63% ng oras. Baka iniisip mong hindi naman ito ganun kataas o akala mo ang listahan ay puro toro na halos laging nagpapatalo sa mga mangangabayo. Pero hindi natatakot ang mga mangangabayo sa mga torong tulad ni Nakamount dyan dahil sa kanyang record, kundi dahil sa sakit na dulot niya at sa mga karerang winasak niya sa buong karera niya. Maraming mga ngabayo ang itinapon niya mula sa kanyang likod at nag-iwan siya ng bakas ng mga sugatang mga ngabayo na nakahandusay sa malamig at matigas na lupa ng arena. Nabasag ang mga buto at di na nakagalaw ang mga kakompetensya matapos makipagsabayan sa halimaw na ito. Sa iba, iyon na ang huling beses nilang sumakay sa toro. Malungkot ang realidad para kay Jerome Davis, ang cowboy ng Carolina na kilala sa tapang, tibay ng loob at dedication sa esport. Noong Marso 14, 1978, nakuha niya si Knock Him Out John sa Tough Headyman Championship Challenge sa Fort Worth, Texas. Naramdaman ni Nakamount John na sumampa sa likod niya si Jerome. Mahigpit ang kapit sa lubid na parang buhay niya ang nakataya. Naamoy niya ang takot, naramdaman ang tensyon, at pinatigas ang kalamnan, handang sumabog. Sa mabilis na tango, bumukas ang kulungan. Ibinigay ni Jerome ang lahat. Mahigpit ang kapit habang umiikot at tumatalon si Nakamount John sa ilalim niya. Ang lakas ng toro ay dumaloy sa bawat pulgada ng kanyang katawan. Sinusubok ang kanyang lakas at determinasyon sa bawat galaw. Sa loob ng 5 segundo, puro galaw, ingay at kaguluhan ang nangyari. Pero bigla, sa isang iglap, nagkamali ang lahat. Patumbahin mo siya. Sumugod si John, dumulas ang sakay mula sa likod niya. Inikot niya ang ulo at tinamaan si Jerome sa ulo. Nagdilim ang mundo ni Jerome. Nawalan siya ng malay bago bumagsak. At lalo pang lumala nang bumagsak si Jerome na ulo ang unang tumama sa lupa. Agad pumasok ang mga medic at iningatan ang kanyang leeg. Tumahimik ang crowd habang binubuhat siya. Isang bagsak lang, nagbago lahat. Pagkagising niya, hindi na niya magalaw ang katawan mula dibdib pababa. Nagbago na ang kanyang buhay. Sinabi ng mga doktor na siya ay magiging paralisado mula dibdib pababa habang buhay. Si Jerome ay nakahiga sa katahimikan ng kanyang silid sa ospital. Ang ingay ng arena ay napalitan ng nakakabinging katahimikan. Hindi na gumagalaw ang katawan niya gaya ng dati at ang buhay na binuo niya sa Bulls ay parang biglang naglaho. Ang sigawan ng mga tao, ang matinding saya ng pagsakay, ang kilig ng pagkapit, lahat ng iyon ay nawala. Naiwan na lang ang kawalan at dalamhati. Kita niya ang pinangarap na landas pero ngayon ay sarado na. Sabay-sabay siyang ginugulo ng galit, lungkot at takot. Sa unang pagkakataon, kailangan niyang isipin ang buhay nang wala ang bagay na nagbigay kahulugan at nagpabagsak sa kanya. 10 beses lumakas ang kinatatakutang reputasyon ni John noong gabing iyon. Ngayon, alam nilang isa siya sa pinakamapanganib na toro sa mundo at hindi nagpapatawad ng pagkakamali. Ang pagsakay sa kanyang likod ay hindi lang hamon, kundi sugal laban sa puwersang kayang magbago ng buhay agad. Kahit delikado na ang mga toro, may isa pang toro na higit na kinatatakutan ng mga sakay. Ang kanyang reputasyon ay hindi nagmula sa isang beses lang na pagsakay. Ito ay nabuo sa loob ng maraming taon sa mga arenang puno ng sakit, na baling mga buto at mga sakay na hindi na muling tumingin sa esport sa parehong paraan. Muli, siya si Bodacius, tumitimbang ng halos 1 tonelada. Malaki siya kahit sa bucking bull, mataba at malakas ang katawan. Parang wrecking ball ang balikat at parang batong inukit ang leeg. Pagpasok niya sa kulungan, tila lumiit ang lupa sa ilalim niya habang sinakop niya ang espasyo. Kilala siyang toro na walang kinatatakutan. Hindi basta sumisipa si Bodacius. Alam niya kung nasaan ang tao sa likod niya at gustong matanggal ito kaagad. Walang mabagal na simula kay Bodacius. Puro kaguluhan agad. Kinakatakutan siya dahil hindi niya binibigyan ng oras ang mga sakay para makarik. Bigla siyang sumisibat, malakas lumiliko, at tinatapon ang mga sakay bago pa sila makabawi. Kahit nasa lupa na, hindi pa siya tapos. Palagi siyang bumabalik at sumasalakay para matiyak na matatapos ang sakay ayon sa gusto niya. Sa buong karera niya, itinapon niya ang 100 at 27 sa 100 at 35 na mga sakay mula sa kanyang likod na nagresulta sa pambihirang 74% na rate ng pagtapon.
Halos imposibleng masakyan si Bodacius. Isa siyang buhay na bangungot sa arena. Iilan lang sa mga cowboy ang tumagal ng 8 segundo. Tuwing lumalabas siya sa shoot, alam ng mga sakay na hindi lang puntos ang nakataya. Isinusugal nila ang karera at minsan pati buhay nila. Nabasag niya ang mga katawan, nagtapos ng mga karera at napaisip muli ang mga sakay sa takot. Hindi lang kakayahan, pati tapang ay dinurog ni Bodacius. Kahit ang mga alamat tulad ni Taff Hedeman ay naranasan mismo kung gaano siya kadelikado. Noong 1975, siya ay napunta kay Bodacius sa Professional Bull Riders World Finals sa Las Vegas, Nevada. 2 taon bago nito, isa siya sa kakaunting nakasakay kay Bodacius ng 8 segundo at nakakuha ng 75 puntos. Imposibleng panalo iyon na walang naniwala sa nasaksihan. Nang bumalik si Taff kay Bodacius sa Vegas, inakala niyang kaya niya ulit gawin iyon. Ngunit hindi naging maganda ang pagsakay niya ngayon. Nang tumango si Taff at tawagin ang pagbukas ng gate, sumigaw ang mga tao at yumanig ang arena. Bumukas ang gate at parang rocket na lumabas si Bodacius. Dumapa siya, nakayuko ang ulo. Ang mga likod na paa ay lumilipad, umiikot at umiikot nang nakakakilabot ang bilis. Para sa napakalaking toro, nagpumilit si Taff makasabay, kumikiling, umiikot at sinasakyan ang bawat marahas na galaw. Parang sapat na ang galing at karanasan, pero ginawa ni Bodacius ang dahilan kung bakit siya kinatatakutan. Sumugod si Bodacius at natanggal si Taff sa unahan, kaya agad niyang itinaas ang ulo niya. Tumama ang bungo niya sa mukha ni Taff ng malakas. Umalingaw-ngaw ang tunog sa arena. Bumagsak ang walang buhay na katawan ni Taff sa lupa at agad itong namantsahan ng pula. Nagulat ang mga tao sa paligid sa kanilang nakita. Napatay ba ni Bodacius ang isang tao at hindi lang basta sino, kundi ang buhay ni Taff Hedeman? Isang mabilis na liko sa tren ng kaguluhan na ito. Linggo-linggo sa Patreon, nagbabahagi ako ng mas malalim na nilalaman, eksklusibong video, paliwanag ng tunay na nangyari o personal na kwento na wala sa YouTube. Kung gusto mong makita ang likod ng mga eksena kasama ako, sumali sa Extreme Community sa Patreon. Kita-kits! Nagmadali ang mga bullfighter, hinila si Bodacius at tumakbo ang mga medics kay Taff. Nakakawasak ang natuklasan nila. Halos lahat ng buto sa mukha ni Taff Hedeman ay nadurog, ang kanyang panga, cheekbones, eye socket at sinuses ay durog dahil sa suntok. Nabali halos lahat ng buto sa kanyang mukha kaya agad siyang dinala sa ospital, kung saan inayos ito ng mga surgeon gamit ang metal plate at tornilyo. Isang panahon, hindi alam ng mga doktor kung makakasakay siya o magbabalik sa normal na buhay. Mahirap ang kanyang paggaling. Ang pagkain, pagsasalita at paghinga ay araw-araw niyang laban na laging nagpapaalala ng aksidente. Nagsimula siyang magduda kung magiging normal pa siya. Si Taff ay isa sa pinakamalalakas na rider ng kanyang henerasyon. Pagkalipas ng 6 na linggo, bumalik siya sa kompetisyon hindi lang para sa sarili kundi pati sa pamilya niya. Bago pumasok sa arena, nangako siya sa anak na kapag napunta ulit sa kanya si Bodacius, hindi na niya ito lalabanan. Tatanggalin lang niya ang sombrero, aatras at magsasabing hindi. Ganito rin ang nangyari nang bumalik kay Bodacius. Wala pang 2 buwan matapos ang masaklap na karanasan niya. Pero pagkatapos ng 2 gabi, si Scott Britting naman ang nagmay-ari kay Bodacius. Alam ni Scott ang masamang reputasyon ni Bodacius at naalala niyang 2 beses na siyang itinapon nito. Kaya pumasok siya sa kulungan na may halong tapang at takot. Sa pagkakataong ito, nagsuot siya ng protektibong hockey mask pero hindi ito naging sapat na panangga laban sa isang buhay na pambasag. Pagkabukas ng gate, sumugod agad si Bodacius gamit ang malakas niyang pamosong pagsuwag. Binangga niya si Scott na basag ang maskara at buong lakas ng impact ay tumama sa mukha ni Scott. Nabali ni Bodacius ang kaliwang eye socket at cheekbone tabo niya, nabali rin ang ilong niya at napabagsak pa siya hanggang mawalan ng malay. Sa sandaling iyon, muling ipinakita ni Bodacius kung bakit siya kinatatakutan ng mga rider. Pagkatapos ng pangalawang seryosong pinsala sa maikling panahon, nagpa siya ang may-ari ni Bodacius na si Sammy Andrews na agad siyang iretiro at inihayag ito kinabukasan sa round 10 ng National Finals Rodeo. Masuwerte talaga ang mga pasahero ni Bodacius na nabuhay pa. Kasaysayan ng rodeo ay may mga sakay na nagwakas ang karera, may namatay at napilitang magbago ang esport. Narito ang 6 na pinakamasasamang sakuna sa kasaysayan ng rodeo.